A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you a unique infographics design in PowerPoint. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first open tayo ng ating mga Microsoft PowerPoint at sa mapapansin nyo, mayroon na akong ganito yung sinasabi kong gagawin natin, no, na infographics design. Okay, so kung paano yan, isusunod ko na lang tutorial. So ganyan ang output natin. Then kayo na po ang mag-iisip kung anong animation at anong transition ang gusto nyong ilagay at kung anong effects ang gusto nyong palabasin dito sa mga text na ito. Okay, so dito sa slide number 2, mayroon ako ditong mga box. Okay, so ganyan ang gagawin natin para makagawa tayo ng ganito. So this is our first step. Then, hindi ko lang to binura at ito nandito kasi mamaya kukopyahin ko na lang itong text dito para mabilis tayong gumawa. At ituturo ko rin sa inyo kung paano ko ginawa itong sample text na ito, no? Okay, and that slide number 3, ito yung mga icons na gagamitin ko. Saan ko to kinuha? Dito lang po sa insert, and after insert, click nyo itong icons at i-search nyo na lang kung anong mga icons ang gusto nyo kunin dito. Okay, so halimbawa itong map na ito, itong black, then click nyo lang insert, lalabas na po dito ang map. Ito na po siya. And kung gusto nyo palitan ng kulay, so all you have to do is right click, format, graphics, then after that palitan nyo lang yung fill ng kung anong fill ang gusto nyo. For example, kulay nito. So kung mapapansin nyo, napalitan na po ang kulay. So same din po ang ginawa ko pagpapalitan ko ng white. Okay, so burahin ko na siya. So para hindi na tayo tatagal at hindi na haba ang video, ni-ready ko na siya and ika-copy paste ko na lang siya mamaya. Okay, so start na tayo. So I'm going to select file and new blank presentation para nandito. Then i-remove lang natin itong title add or add title, then i-delete ko lang and i-close natin yung designer. Next step, gawa tayo ng ating infographics na. Then click the insert and mag-insert tayo ng shape. Select the oval and form it into a circle. Okay, kahit na maliit lang muna, okay lang yan. Then after that, change the fill with a light gray para hindi siya masyadong dark and no outline lang tayo. Then next is maglalagay tayo ng effects, and our effects, punta tayo sa glow, and after that punta tayo dito sa glow 11, no? Sa gitna siya. So ngayon kulay orange kung mapapansin nyo. Balik tayo sa shape effects and punta tayo sa glow and punta tayo sa color options and palitan natin siya ng dark na black. So ganyan ang lalabas. Okay, next i-duplicate nyo lang siya or copy paste. Then after nyan, i-drag nyo lang siya palaki, shift key and resize it, and punta tayo sa shape format. Then let's remove the glow effects, no? So ito no glow. Okay, so after nyan, tapat lang natin siya dyan. So first, para makita nyo, lagyan nyo na lang siya ng outline na black, then send to back na lang para makita nyo kung pantay na. And if pantay na, so click nyo siya ulit, then remove or no, or let's say ito, white background ang outline natin. Okay, then highlight nyo lang siya and
right click, i-group natin siya. Okay, so yan na tayo, mayroon na tayong 1. So next step, punta tayo sa insert ulit and shapes, then let's insert a diamond. Okay, so under the basic shapes. Then after that, let's create a diamond. Ganyan lang siya. Then after nyan, so ito, pwede mo siyang i-move muna para madali nyo magawa itong diamond. Then mamaya na natin palitan ng kulay. And after that, duplicate nyo lang siya. So by copy, right click copy or control C and control V. Then after dyan, lagay nyo lang dyan. Then duplicate nyo siya ulit or i-copy nyo lang siya. Copy and paste. And ganyan ang kinalabasan natin. So highlight ko lang siya, medyo i-center ko lang ng konti, ayan. And ito, i-right click ko, send to front, at ilalagay ko siya dito sa gitna. Okay, so ayan na, mayroon na tayong isa. Then after nyan, let's duplicate this one. So, copy and paste or by pressing Ctrl D. So, ilalagay ko dyan. Ctrl D ulit. By duplicating. So, itatapat ko lang dyan. Then, Ctrl D or copy and paste. Duplicate. Ilalagay ko rin siya dito. And Ctrl D para lagay ko siya dito. Okay, so mayroon na akong design, basic design. So next step natin, palitan ko to ng kulay. So ito, i-right click ko siya, i-ungroup ko dahil ginroup nga natin siya kanina, di ba? Then click ko tong gitna, dapat magparehas ako ng kulay dito. So shape format, then shape fill, and piliin ko lang ito. So I'm going to use this eyedropper and i-click ko lang itong kulay para mag-match na siya doon. Okay, so next, click ko rin itong isa, then shape format, then shape fill, what color ito ang gusto nating gagawin. So let's say red na lang para at least may red tayo. Okay, so ito rin papalitan din natin tong diamond ng red. So shape format, then fill with the red color. Ayan, para parehas. Ito naman sa baba, shape format ulit. Let's change with the color, shape fill color green. Dito na lang para mabilis. It's the same with the diamond. So shape fill and green. Ayan, para match tayo. Then dito sa dulo, shape fill, palitan natin siya ng yellow. Then the same with the diamond, shape fill, diamond, and color yellow. So yan na ang ating basic design. So next step, kung mapapansin nyo, punta ako dito sa kabila, mayroon dito sa gitna. Okay? So, yung gitna na yan, ang gagawin nyo lang, insert, click the insert, shape, and line. Okay? So, ang gagawin nyo lang sa line, i-drag nyo lang siya, diretso nyo lang itawid hanggang kabila. Okay? Do the same procedure with the other side, then piliin nyo lang itong block. And kung gusto nyo kapalan, dito kayo sa outline and outline weight, so that is 1.5 points. Kung gusto nyo 2 1/4, ganyan ang kinalabasan. So then after nyan, punta tayo ulit sa insert, maglalagay tayo ulit ng line sa isa, so dito naman sa kabila, and patawid dito sa kabila. Okay, then after nyan, under the shape format, piliin natin itong block outline, then palitan natin ang weight ng 2 1/4. Okay, then after that, select nyo yung dalawa na outline na ginawa, then right click, send to back. Okay,
So, next step natin, punta tayo ulit sa insert dahil may bilog yon sa dulo. So, click nyo ang shape and select the oval ulit. Then, mag-create kayo ng small circle. Ganyan. So, para mailipat nyo siya o ma-zoom nyo, huwag kayong mahiyang i-zoom para ma-move nyo siya doon sa gitna. Then, change the fill into black para maging black siya. Then, duplicate nyo lang at ilipat nyo lang dito sa dalawa. Sa the rest of the line, no? Na paglalagyan natin. So, dito. And, isa pa. And, i-move mo lang siya doon. Then, after nyo malagyan, i-zoom out mo na siya ulit at mayroon na tayong design. So now lalagyan na natin siya ng mga graphics. So punta tayo dito sa kabila and I'm going to move this. Hindi ko na siya iwa one by one, i-drag ko na siya and copy and paste para mabilisan na tayo, para hindi na mas lalong humaba ang video natin. Then copy and paste lang natin. So, I'm going to drag it dito sa labas at iaayos ko na lang siya. So, ito, ilalagay ko dito. Sorry. Itong image. Dito siya. So, I'm going to change it later on into white color. Then, dito ang dollar. Itong human, tao dito. This one ay dito. Oops, sorry. Ang naggalaw is yung isa. And this one, dito siya sa gitna. This is the icon. Lock, dito ang lock. And the last is yung bahay natin. Then after nyan, balik ako ulit doon dahil may hindi na-copy dito yung isa. So, ito, copy natin siya. Copy and paste. Okay, so yan. Then after that, press shift key, i-select natin lahat ng icon. So select ko lang siya. Hindi itong sa gitna. This one, this one, this one, and this one. So lahat except yung nasa gitna. Then we're going to change the color into white. So punta tayo dito sa graphic format and change the graphics fill into white. Ayan. So, ayan na ang ating design. So, mapapansin nyo, okay na siya. So, next, punta tayo ulit sa kabila. Double check lang natin. So, nalagyan na natin. Then, itong isa na to, yung text natin, kakopy natin yan. Ibabalik natin dito. Okay. So, ilalagay natin dyan. Then, arrange it. Ayan. Ngayon, saan ko nakukuha yung mga text? Okay, so pwede tayo mag-insert text. So, insert text box dito. Then, all you have to do is type nyo lang equal sign. Then, type the word lorem and open and close parentheses. Pag press nyo, hit nyo ng enter, automatic na maglalabas yan. So, ang kinuha ko lang doon is only yan lang. No? So, kukonting text lang ang kinuha ko. So, then, ito, ibinaba ko lang yan, enter, and this one will be changed to bold, and the size will be, let's say, 24, or 26, yan. Then, lahat ng text, I'm going to center it, na? So, ganyan lang siya. So, the same din dito sa kabila. So, kaka-copy-paste ko lang siya, or duplicate. So, ayan na ang ating text. So, kung ano mang text ang ilalagay nyo dyan, pwede rin. No? Nasa sa inyo. So, it's your own data. It's your own design. No? Or it's your own effects, your own transition, and animation. Then, after that, lalagyan na natin siya ng arrow. In arrow naman, sa paglagay ng arrow, ganito lang mo siya. Punta tayo sa insert,
dito sa shapes, and under shapes, piliin nyo lang ito. Okay, sa connector elbow. Okay, so after nyan, pwede kong itapat dito and ilagay ko ganyan. Then after that, change it into black line, change the outline, weight into, nasa sa inyo ulit kung gaano siya kakapal. Okay, so let's say ito, medyo malaki. At kung gusto mo pa, hindi ka pa kontento, i-adjust mo lang siya ganyan. Okay, so next, insert tayo ulit. Balik tayo sa insert shape, same ulit procedure. The connector, arrow connector. Then dito naman, ilalagay natin siya sa pababang ganyan. Okay, so kung hindi ka kontento dahil mali ang arrow mo, so pwede mong i-adjust yan ng gaya niyan, yung dotted ang gagalawin nyo. So change it the outline to black, outline weight, change din natin siya into 4.5 para magpalit. So same procedure ulit, insert, shapes, connector, then after that, dito naman sa dulo. Okay, straight line lang ako. Then I'm going to use the line of color black. Outline weight will be 4.5. And next, balik ako sa insert, and for the last time, shapes, then connector, and arrow ko siya dito. Then papalitan ko lang ng outline into black and weight for 4.5. Now, gaya nito, magkaiba siya. So papalitan ko lang siya, igagalaw ko lang yung dotted para ma-point out yung ating arrow. So ganyan na ang kinalabasan. Then nasa sa inyo na kung paano nyo siya gagawing effects niya, anong animation na gagawin nyo, anong transition ang gagawin nyo for the rest of your slide. Kung taga saan kayo, comment below para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video na ito. Maraming salamat. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie, hanggang sa muli. God bless and stay safe.